We are now in the 17th Sunday in Ordinary Time, ika-17 sa ordinaryong panahon. Ano ba ang mga imbitasyon ng ating mga pagbasa sa araw na ito? Ano ba ang tinuturo sa atin ng Diyos ayon sa ating mga narinig ng Kanyang salita? Tatlong pagdinilay sa hapong ito ang gagawin natin, tatlong W bilang gabay sa pagdinilay. Himay-himayin natin. The first W is wisdom, karunungan. Kung kayo po'y pagbibigyan ng Diyos ng isang pagkakataon at sasabihin niya sa inyo, magsabi ka kung ano ang gusto mo. Ask anything in me, I will grant it to you. Panigurado ako, ang inyong sasabihin, kapag kayo tatanungin ng Diyos, maniwala man kayo sa hindi, kayamanan. Lord, baka naman makatama ako sa loto mamaya. Lord, baka naman yumaman naman kami. Lord, baka naman sana hindi na kami maghirap. Lord, baka naman bigyan mo kami ng kayamanan. But dear brothers and sisters, from the first book of Kings, King Solomon responded differently. At ano yun? Ang hiningi niya sa Diyos ay hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, at hindi ang kanyang katanyagan. Ang kanyang hiningi sa Diyos, karunungan, wisdom. And this is the first virtue that we shall be asking from God today. Ang kababaang loob sa paghingi ng Diyos sa katangian ng karunungan. At siguro maganda rin pagninilay sa lahat ng mga lingkod ng bayan sa araw na ito. At bakit po ba? Dahil si Solomon ay isang hari ng Israel. It is beautifully to reflect that the leader of the Israel asked for the virtue of wisdom. Dumadami na kasi ang mga hindi na matatalinong mga lingkod na bayan. And if I may say, it's not all about intelligence. Nakapag-aral ka nga, wala ka namang karunungan. And what is wisdom? There's a big difference about intelligence and also a big difference about what wisdom is. Intelligence is more of you know about something. Alam mo ito, magaling ka sa pamamaraan na ganito. May kaalaman ka. That is intelligence. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ang kaalaman. Higit sa lahat, mas kailangan natin ng karunungan. And what is wisdom? Wisdom is a virtue from God that tells us this is good, we must do it. And this is evil, we must avoid it. Nakakalungkot dahil marami sa ating lingkod na bayan nakapagtapos ng pag-aaral. At marami sa mga pinakamataas sa posisyon nag-aral sa mga malahiganting universidad sa ating bansa. Yes, many of them are very intelligent. But intelligence at times used in a very wrong way. We ask in this Holy Mass na sana mga lingkod ng bayan ay magkaroon ng karunungan. Hindi sapat ang katalinuhan, kundi karunungan para alam sa sambayanan kung ano ang tama at ano ang hindi. We ask in this Holy Mass as well the virtue of wisdom. The first W, wisdom. The second W is work. Wisdom, work. Sa ikalawang pagbasa natin mula sa liham ni San Pablo sa mga minamahal niyang mga taga-Romano, pinaalala niya sa kanila
kung paano dapat tayo magtrabaho. Marami na sa atin dito, career ang pinag-aatupagan. And how must we work? Paano ba dapat tayo magtrabaho? Alam nyo, sabi ni San Pablo, we need to work with love. He said, we know that all things work for good for those who love God. Pag tayo'y gumagalaw na may kaakibat na pag-ibig, lahat ng gagawin natin ay nakalaan ito'y sa Diyos. At kung sasabihin ko pa lalo, tatanungin natin ang isa't isa, sino ba ang dapat nating mamahalin tuwina? Ang aking mga magulang ay more than 30 years na silang nagsasama. At kung aking tatanungin ang lahat ng mag-asawa dito at magkasintahan, may lagi akong binabanggit sa kanila. At ano yun? Piliin mo ang iyong iibigin. Choose the person whom you want to love. Bakit po ba? Hindi po ba kapag ang mag-asawa ay matagal na magkasama, ang kanilang mga mukha ay magkakaparehas na? Tignan nyo nga mga magulang ninyo, magkakamukha na ba? Sana magkamukha. Kasi kung sino ang iyong iniibig, nagiging kamukha mo. Kaya ingat kayo kung sino ang mamahalin ninyo. Minsan, mahal natin ang Diyos. Minsan, mahal natin ang iba. Pero ingat-ingat kung iba na ang minamahal natin, lalo na ang pera. And why is that? Kasi kung mahal mo ang Diyos, magiging kamukha mo ang Diyos. Pero kung nagiging kamukha mo, kung nagiging mahal mo na ay pera, alam mo na kung sino ang iyong kamukha. Dahil nagmumukha ka ng pera. We need to work not because of money. We need to work because we love God. Wisdom, work. Ang ikatlo at huling pagninilay sa araw na ito, mga kapatid kay Kristo, ay worth, halaga. Sa ating Ebanghelyo and sa Mateo, narinig natin na ang isang talinhaga ni Jesus na binigay niya sa kanyang mga disipulo, ang isang tao na nakahanap ng perlas sa isang bakuran. When he found that pearl, he sold everything only to buy that field. Kumbaga, alam niya kung ano ang mas mahalaga. Minsan, kapag binabasa ng mga kaparian ang itong pagninilay sa Ebanghelyo and sa Mateo, hindi lang natin na pagninilay ang isa sa mga importanteng bagay. We thought that pearl in this gospel, in this parable of Jesus, refers only to the kingdom of heaven. In the same way, the pearl that Jesus is referring in our gospel today, in the point of view of God, is also us. Ang perlas ay hindi lang yung perlas na hinahanap natin ng kaharian ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, tayo rin ay mahalaga sa Kanya. We have also worth, dear brothers and sisters, na kahit anuman ang mangyari sa atin, hindi nagbabago ang pagtingin sa atin ng Diyos. Dahil para sa Kanya, tayo'y mahalaga. Dear brethren, as we celebrate today's Filipino Mission Sunday, we ask also the strength and the grace to know our worth. Marami sa ating pagkakataon, alipin na ng trabaho, alipin na ng salapi. Kasi ang akala natin, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang kayamanan. Marami sa atin na nakakalimutan na mas mahalaga tayo kaysa sa mga pinag-aaralan natin. Dahil mga kapatid kay Kristo, sa paningin ng Diyos,
tayo'y mahalaga na sa Kanya. Know your worth. Mahalaga ka. Minsan nakakalimutan natin sa dami ng ating inaasikaso sa buhay. Mahalaga tayo sa Diyos dahil tayo'y mahal niya tuwina. We ask the Lord for the grace of the following this Sunday towards our journey in life. Lord, grant us wisdom to choose always good and avoid evil. Lord, teach us to work with love, because when we work out of love, we are already becoming closer to you. Lord, teach us to know our worth. Despite everything that we have, teach us what truly we are. Amen.